Bad news mga kababayan, bad news. Hindi magandang balita. Mukhang tutuluyan na talaga mga kababayan ng ICC si PRRD. Yan mismo ang sinabi ni Atty. Harry Roque. Mukhang numinipis mga kababayan ang tsansa ni Tatay Digong na makakuha ng patas sa laban dyan sa ICC. Dahil ngayon pa lang mga kababayan, itong ICC nagpapakita na ng mga kaanimalan. Panoorin niyo po ha. Nako, hindi na naman pong magandang balita. No? Nakakalungkot na namang balita. Ang balita na naman po ngayon ay ang binasura na naman ng ICC ay yung motion to dismiss Tatay Digong sa dahilan na kawalan ng international court. Alam nyo mga kababayan, yan pa naman mga kababayan ang pinakamalakas sa pinanghahawakan, sabi ni Atty. Harry Roque, ng kampo ni na Tatay Digong para ma-dismiss mga kababayan ang kaso ni PRRD. Dahil malinaw na mga kababayan ay napakalinaw na wala na talagang jurisdiction. Pero subalit datapwat, itong ICC pinagpipilitan mga kababayan na mayroon silang jurisdiction kay Tatay Digong. So ibig sabihin po nito, tutuluyan ng ICC si Tatay Digong. Tutuluyan ng ICC si Tatay Digong. Dahil ang sabi ng korte, meron siyang jurisdiction. Siyempre, ang jurisdiction, ang definition po niyan ay yung kapangyarihan ng isang hukuman na litisin ng isang krimen. Paano na yan mga kababayan? Hindi na ba makakalabas si Tatay Digong? Sana mga kababayan maging presidente na si VP Sara. At gantihan mga kababayan kung gantihan itong mga taong nasa likod ditong pagpapatapon kay Tatay Digong sa ICC. Pati na yung nagsampa ng kaso mga kababayan. Gawa-gawa. Sina Trillanes, yung mga makakapal ang labi mga kababayan. Tina Conte, yung mga dilawan pulahan. Silang lahat mga kababayan. Imbestigahan yan. Lalong-lalo na si Cristina Conte. Imbestigahan yan kung anong link niya sa NPA. Yung sina Trillanes, tuluyan na yan mga kababayan kung dati. Kulong, anyway yan si Trillanes, kulong yapat yan mga kababayan eh. Pinalabas lang ni Panot. Ibalik yan sa kulungan. Tuluyan na pabulok yan sa kulungan. Pati yan sinabangag na napatapon sina Remulla mga kababayan. Sana 2028 na. Now, balikan po natin yung mga fundamentals para maintindihan natin kung bakit mali ito. Now, ang unang-una po ay ang jurisdiction ay ng mahukuman, yan po ay kabahagi ng soberenya. Now, bagamat hindi estado itong ICC, ang jurisdiction ay binibigay ng tratado na nilagdaan ng mga miyembro ng ICC, kasama na po ang Pinas dyan. Noon, no? Now, nakasaad po dyan sa Rome Statute na yan na kinakailangan ang hukuman ay po pwedeng litisin ang mga krimen na nangyari doon sa mga teritoryo ng mga iba't ibang mga miyembrong mga bansa. Wala naman pong kaduda-duda na naging miyembro ang Pilipinas ng ICC, pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw na ang Pilipinas sa ICC 2018 at naging epektibo ito ng tin. Bumitiw na tayo eh. Matapos bumitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC, pwede pa bang magpatuloy ang investigasyon ng hukuman sa mga krimen na nangyari sa teritoryo ng estado na kabahagi ng ICC? Now, ang sabi po ng prosecution, meron pong obligasyon ang mga estado na bumitiw, na magpatuloy, na mag-cooperate sa mga bagay-bagay na dinidinig na or within the cognizance of the court already. Sabi naman po ni Tatay Digong, pwede yan, pero yan ay dapat sinimulan yung trigger ng jurisdiction ng hukuman within 1 year matapos mag-deposit na. Tapos, ano sabi ng ICC mga kababayan? Diba 2 years na sila bago sila simula. Ang sabi nila, bago pa kayo bumitaw, nag-umpisa na daw sila ng investigasyon. So, pasok pa rin daw mga kababayan. Ang mga buisit talaga Bending the law na naman. Kung maalala nyo po, nagkaroon na rin ng desisyon na ganito yung parehong pre-trial at appeals chamber noong binigyan ng basbas ang prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. Kasi nga po, ang patakaran sa ICC, hindi sila po pwede gumawa, ang prosecution hindi po pwede gumawa ng kahit anong bagay except preliminary examination na walang basbas ng hukuman. At yan po ito mga kababayan, ang mangyayari dito mga kababayan, kapag lulusot sa pre-trial and then tutuloy-tuloy mga kababayan ang kaso, aabot yan ng hanggang 10 taon mga kababayan. Kaya pa ba ni Tatay Digong sa loob mga kababayan? 80 years old na siya ha. Magkakaroon ng hatol mga kababayan. 90 years old na siya. Isipin nyo na lang ha. And then later on, alam naman natin inosente Dahil gawa-gawa si Trillanes mga kababayan ang nasa likod niyan. Yung mga dilawan, mga makakaliwa mga kababayan. Alam na natin ang track record ng mga animal na yan mga kababayan. Dapat sana
etong mga natitirang taon ng buhay ni PRRD, dapat reward na sa kanya ito mga kababayan dahil inalay niya ang kanyang buong buhay mga kababayan para magsilbi sa bayan, tapos ito ang isusukli sa kanya. Makukulong siya doon mga kababayan, mabubulok sa bilangguan. Panagutin niya mga animal na yan ha. Nasa likod sina Trillanes mga kababayan, sina Conte, sina Bangag, lahat sila mga kababayan dapat managot. Ayan, o pinagkakatuluhan. Kailan ba talaga natitrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay doon sa tinatawag ng preliminary examination o ito ba ay tinatawag doon sa preliminary investigation? Anong pagkakaiba? And then, ang usap-usapan mga kababayan, puproceed na daw yung pag-release ng warrant of arrest mga kababayan sa mga natitirang mga suspect. Which is kabilang dyan sina Bato mga kababayan. Sina Bongo. Ewan na natin kung kabilang ba si Bongo, pero andun ang pangalan ni Bongo sa mga persons of interest. Pero si Bato, sigurado na tayo. Another bending of the law na naman ito mga kababayan sa Pilipinas. Kapag kikidnapin na naman nila na hindi dadaan sa korte. Well, alam natin na kaya nga po bumuo ng pre-trial chamber kasi nais na makonbinse ng ang mga bansa gaya ng Estados Unidos na sumapi sa ICC kasi nga po ayaw nilang sumapi dahil sinasabi nila napaka-makapangyarihan naman itong China, Amerika, at iba pang mga malalaking bansa mga kababayan hindi sumapi sa ICC dahil alam nila gagamitin nila as political tool. Political lang naman yan mga kababayan kung sino makakampi nila. ICC neto at walang pananagutan kasi ang mga prosecutor ay hindi naman yan hala ng taong bayan. Kung sino-sino lang, pwede na lang ipakulong mga kababayan. Visit na yan. Samantalang ang ICC prosecutor ay pwede talaga magsampa ng kaso laban sa mga presidente at pwede mag-issue ng warrant of arrest laban sa mga nakaupong presidente na labag yan dun sa traditional prinsipyo na ang mga presidente ay immune from suit habang sila ay nasa upo. So para makumbinsi nga ang mga Amerikano na sumapi sa ICC, hindi nila nakumbinsi. Hindi nila nakumbinsi. Tatlong bansa naman yan at tatlong makapangyarihan sa daigdig ay hindi pa po kasapi ng ICC. Sinabi nila na lahat ng gagawin ng prosecutor dapat may basbas. Kaya lang, may mga gawain ng prosecutor na hindi kinakailangan ng basbas ng pre-trial chamber. Ulitin ko po importante itong basbas nito para masigurado na ang prosecutor naman ay may pananagutan. Hindi niya po pwedeng gamitin ang kanyang opisina bilang instrumento na pabagsakin ng mga presidente or heads of state. Ginamit na nga. Walang oversight, kumbaga, ng hukuman. Now, yung dalawang aktibidades ng prosecutor bago maisampa ang request for arrest warrant ay yung tinatawag na preliminary examination at yung tinatawag na preliminary examination. Ang pagkakaiba, ang preliminary examination po pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas ng pre-trial chamber. Dahil ito naman ay titignan lang niya kung meron bang mga good reasons para magpatuloy sa isang formal na preliminary investigation. At dito sa preliminary examination, po pwedeng gamitin ng prosecutor ang lahat ng source of information, pati ang media. Pati media, mga sinungaling mga kababayan na yung fake news ng Rappler na 30,000. Then ang mga media reports, hindi po yan nagagamit sa hukuman kasi ang media reports ay tinuturing na hearsay. Na kailangan ang magpapatunay sa mga bagay-bagay na nakasaad sa mga news reports ay yung mga tao na subject ng news report. So ito ay gawain lamang ng prosecutor, itong preliminary examination. Hindi na kinakailangan pumunta sa hukuman para magkaroon ng basbas. Pag meron siyang good reasons to proceed sa preliminary investigation, doon siya kukuha ng basbas. Now, ang issue ngayon ay yung preliminary examination ay sinimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro. Pero ang preliminary investigation sinimulan 2 taon nang nakakalipas bago matapos na mag-withdraw ang Pilipinas. Ngayon, nakasaad din sa ICC na yung pag-withdraw ay epektibo 1 taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. So ang tanong ngayon, kinakailangan ba na yung formal na preliminary investigation na mayroong basbas ng hukuman, kinakailangan ba yan na masimulan doon sa 1 taon bago maging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa? Or kapag nagsimula na ang prosecutor ng preliminary examination na walang basbas ng hukuman, yan ba ay sapat na dahilan na para magpatuloy ang obligasyon ng estadong dating miyembro ng ICC sa kooperasyon at patuloy ang pagkakilala ng jurisdiksyon maski matapos na 1 taon?
Now, nadesisyon na po ito ng ICC dati. Kaya lang, doon sa pre-trial chamber, hindi dinesisyon na ng issue ng jurisdiction kasi ang sabi, hindi naman daw linabas ng Pilipinas yung epekto ng pag-withdraw sa ICC. So, hindi siya diniscuss. Pero, sabi ng Appellate Tribunal, may 2 dissenting judges, 3 ang bumoto na merong jurisdiction. Ang sabi nila, wala nang jurisdiction. Kasi nga, kapag sinabi ng Rome Statute, yung Article 27, na bagamat po pwedeng mag-withdraw o umalis sa pagiging miyembro ng mga estado, hindi ito makaka-apekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration of the court na. So ang issue ngayon, pag sinabi mong under consideration of the court, yan ba ay yung isang stage na kinakailangan ng basbas ng hukuman? Dahil kung kinakailangan niya ng basbas ng hukuman, ang ibig sabihin yan, 1 year matapos, within 1 year, matapos mag-withdraw ang isang estado, dapat humingi ng autorizasyon ang prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. Pero, kapag ang ibig sabihin naman ng under consideration ay pinag-aaralan na ng lahat ng organs ng hindi lang ng ICC mismo, po pwede nang masabi na yung preliminary examination na walang basbas ng korte ay kabahagi na ng proseso ng hukuman. Now, na-dismiss po ang kaso ni nung motion to dismiss ni Tatay Dig dahil lang sabi ng mga pre-trial chamber na yung mga bagay-bagay na under consideration of the court, ibig sabihin, walang epekto yung pagbitiw ng isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC ay hindi makaka-apekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration na ng hukuman. Ang sabi ng pre-trial chamber, ngayon, kasama daw dyan yung preliminary examination. Bakit? Unang-una, yung common meaning daw ng consideration. Bagay na mga tinitignan o pinag-aaralan. At dahil ang prosecutor ay tinitignan na o pinag-aaralan kung merong mabuti bang dahilan para magpatuloy sa preliminary investigation, ang sabi ng hukuman nasa common meaning ng consideration na kasama dyan yung preliminary examination. Now, ang sabi pa nila, technical nilang mga visit ay nung sinabi na consideration ng court, ang ginamit daw ay capital C. At dun sa definition of terms doon sa Rome Statute mismo, ang court ng capital C refers to the ICC at kabahagi bilang isang organ ng ICC ang Office of the Prosecutor. At kasama na rin dyan yung pre-trial chamber at saka yung appellate division. So sabi ng pre-trial chamber, yung preliminary examination na nasimulan bago pa mag-review ang Pilipinas ay isang bagay na investigasyon na nasa konsiderasyon na ng hukuman. At ibig sabihin nito, dahil nasa consideration niya ng hukuman, bago pa man bumitiw ang Pilipinas, pwedeng magpatuloy yung preliminary investigation into preliminary investigation, maski ang preliminary investigation ay hiningi 2 taon na matapos magbitiw ang Pilipinas. Sa tingin ko po, mali itong desisyon nito. Talagang mali. Kasi unang-una, yung consideration by the court, ang tingin ko pong tinutukoy na court dyan, ay yung pre-trial chamber at saka ang appellate chamber. Hindi. Wala tayong laban mga kababayan. Dahil parang mga diktador ang mga yawa na yan mga kababayan, mga ICC iyan. Po ang Office of the Prosecutor. Ang intention po, kaya nagkaroon sila pa naman daw ang mga kababayan ha? Modelo ng mga bansa na kasapi ng ICC ay para nga magkaroon ng champion daw mga kababayan sa hustisya. Yan ba ang champion sa hustisya nga? Parang mga jablo mga kababayan. Hindi gagamitin ng prosecutor ang kanyang kapangyarihan na po pwedeng magpa-aresto sa Kontaktin nyo na lang ha. Hindi pa nakapagpakita ng ebidensya mga kababayan. Tinulong na si Tatay Digong. Wala pang pinakitang ebidensya ang mga animal. Kung mga presidente or prime minister nang walang at yung pagpayag nila mga kababayan, pagpayag nila na okay lang na kidnapin, 'di ba? The manner of the arrest mga kababayan, hindi dumaan sa tamang proseso. Kahit sa ang korte mga kababayan, di-dismiss 'yan. Basta yung manner ng pag-arrest is hindi tama. Sa kanila okay lang, hindi sumunod sa batas. Para tanggalin lang yung mga unpopular na mga leaders gaya ni Duterte na hindi popular sa mga puti. So, ang tinutukoy doon sa under consideration of the court ay dapat yung paghingi ng basbas para magpatuloy sa preliminary investigation. Hindi ibig sabihin, dapat
narrow yung definition ng consideration ng court kesa expanded. Kasi kung expanded, talaga namang kabahagi na hukuman ng Office of the Prosecutor, pero hindi sila yung lumilitis. At kapag sinabi mo namang court yan, ang tinutukoy mo ay yung lilitis ng kaso. At ang lilitis naman ng kaso ay kaparehong pre-trial chamber, trial chamber, at appellate chamber. 3 chambers yan ng hukuman. Iba po? Well, yun po eh. Ang sabi ng mga mahistrado ngayon sa pre-trial chamber ay hindi kasama sa consideration of the court yung ginawang preliminary examination ng prosecutor dahil yan ay tinitignan na niya kung meron pang basihan para magpatuloy sa preliminary investigation. Sa tingin ko po, mali nga yan dahil ang intensyon naman po ng Rome Statute ay po pwedeng magbitiw ang mga bansa sa bilang kasapi ng ICC at yung kanilang cooperation ay hindi po forever. Yan po ay limited lamang sa loob ng 1 taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro. Ika nga nung 2 judges sa Appellate Tribunal na nag-dissent sa majority opinion, ang ibig sabihin na niyan, kung nasimulan na ang preliminary examination, gaya na nangyari sa Pilipinas, bago pa man mag-withdraw, at nag-withdraw, kinakailangan humingi ng basbas sa hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation sa loob ng 1 taon na hindi naman ginawa ng prosecutor dahil natutulog sa pansitan. Natulog sa pansitan. At dahil hindi siya humingi ng basbas sa loob ng 1 taon bago maging epektibo ang pag-withdraw ng Pilipinas, nawala ng jurisdiction ng Pilipinas. Kasi bakit pa magpapatuloy ang jurisdiction ng hukuman sa isang bansa na bumitiw na? And take note, dahil naging epektibo na pagbibitiw natin matapos ang 1 taon, yung hininging abiso para mag-proceed sa preliminary investigation ay ginawa na hindi na tayo miyembro ng ICC. So sa tingin ko, ang tamang view po ay ganito. Ito, unang-una, consideration refers to pre-trial, trial, and appellate chamber. Dahil hindi naman po hukuman ang prosecution. Para po yung sinasabi ni Secretary Remulla sa Senado na yung pagharap sa isang hukuman bago dapat in-extradite si Tatay Digong sa Daig. Yan daw po ay Department of Justice. Hindi naman hukuman. Hindi hukuman ang DOJ. Pag-bend na naman yan, mga kababayan ng law. Department of Justice. Ganyan din po ang pula natin sa decision nitong pre-trial chamber. Hindi po hukuman ang prosecutor. Hindi po siya kabahagi ng hukuman. Dahil ang hukuman refers only to the pre-trial, trial, and appellate chambers. Pangalawa, yun nga po, kapag ganyan ang bibigay na interpretasyon sa lengguwahe ng ICC, ibig sabihin ng isang bansa na bumitiw na sa pagiging miyembro, po pwede pa rin maging sa ilalim ng jurisdiction ng prosecutor, maski yung ginawang proseso, yung preliminary examination, ay napaka-informal. Informal. Hindi naging bahagi ang formal na hukuman dun sa proseso na ginampan ng piskalya o ng prosecutor sa stage ng preliminary examination. Bakit mali yan? Kasi nga po, sa konsepto ng sovereign, ang dapat maglitis sa mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo ay ang mga estado. Pwede nilang i-waive yan pag sila'y naging kasapi ng ICC, pero malinaw na kapag sila ay bumitiw, wala na rin yung consent nila na maging kabahagi ng ICC at wala na yung consent nila para sa ICC na maglitis ng mga kaso na nangyari sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, ang tanging mga hukuman matapos magbitiw ang isang bansa sa ICC, ang tanging hukuman na po pwede maglitis ng mga krimen sa kanilang teritoryo ay ang mga lokal na hukuman. So malungkot po ang naging desisyon kasi sa tingin ko talaga desidido ang ICC na tuluyan si Tatay Digong. Tuluyan si Tatay. Meron pa pong apela yan. Pero so far, yung 2 pinaka-importanteng motion na hinain ni Tatay Digong, ibinasura ng hukuman ng pre-trial chamber. Although pareho naman po pwedeng maapela. Pero alam niyo sa batas, hindi na po 50-50 yan eh. Pag nagkaroon na ng desisyon ang hukuman. More of 60-40 na po yan. 60% masusustain, 40% marireverse. Bakit? Kasi ayaw umami ng mga hukuman na talaga nagkamali sila. Siyempre, lalong-lalo na kung nag-iisang kaso lamang ni Tatay Digong ang nakabinbin ngayon at dinidinig ng hukuman. Wala na pong ibang kasong dinidinig ang hukuman sa ngayon. Marami po silang in-issue na warrants of arrest na hindi naman nila masilbi. Si Putin, mga kababayan, mayroong warrant of arrest. Gaya ng warrant of arrest, laban kay Putin.
warrant of arrest laban kay Netanyahu. Wala nang pong mangyayari dyan. Hindi Netanyahu. naman sila arestado. At saka, huwag natin kakalimutan, isang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng African Union ay nagbabantang umalis kasi nga pinupuruhan ang mga mamamayan ng Afrika. At si Tatay Digong, importante sa ICC para ipakita na hindi lang mga Afrikano ang kanilang linilitis, merong isang Asyano na si Tatay Digong ang kanilang linil. Pero siyempre, mas importante na ituloy ang kaso ni Tatay Digong dahil nais ipakita ng hukuman na gumagana sila. Dahil sa ngayon po, talagang pinagdedebatihan kung dapat pa bang magpatuloy ang ICC. Napakamahal po ng Malapit na yan, Magurgor na ICC na yan, mga kababayan. Chopping board na yan. At magpapatuloy ng kaso ni Duterte, nagkakaroon sila ng pagkakataon para i-justify yung patuloy na existence ng hukum. Well, anyway, malungkot po yan. Sigurado naman po ako aapila ang kampo ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, malinaw po, nais silang tuluyan si Tatay Digong dahil bilang isang European court, matagal na nilang sinasabi na hindi nila gusto o naging patakaran ni Tatay Digong. Unang-una. At Yan na, EU. Dati naman yung mga kababayan ng EU. Para magpatuloy Pronouncement. ang existence mismo ng ICC. Ibig sabihin, existential po si Tatay Digong. No? Kung mawawala ang kasa ni Tatay Digong, mawawala na rin ang saysay ng pagkakaroon ng ICC. Bakit naman boboto mga maestrado sa isang opinyon na magiging dahilan na mawawalan sila ng trabaho at mawawalan sila ng malungkot. Meron na po tayong namungkahi na mga hakbang na po pwede gawin ng pamilya. Pero hanggang ngayon po, ang sabi ng pamilya, we will do it step by step. Hindi ko po alam by step. kung kailan yung step kung saan hahanap ng remedyo sa labas ng ICC. Pero ngayon po, tingin ko, wala na pong remedyo dyan. Kailangan maghanap na po ng alternatibo. Paano? Dahil sa akin pong mga kababayan, si Roque, mga kababayan, give up na sa ICC. Wala na daw remedyo. palagay, lahat ng mga alternatibo, lahat na pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong dapat gamitin at ngayon habang naroon si Tatay. Di naman po tayo nagkulang, bigay po tayo ng suwestyon, nagalit po sa atin ang abogado ni Tatay Digong. Si Kaufman nagalit pero pa. dahil nagawa na naman niya ang dapat mga gawin. Ngayon, wala nagawa si Hindi Kaufman. niya nakuha ang mga resulta na ninanais niya, baka naman pwede nang simulan yung proseso na pag-aralan kung ano pa ang pwedeng gawin at simulan na yung proseso sa iba pang pwedeng gawin. Habang narariyan pa, 80 na po si Tatay. Pumayat na. Payat na mga kababayan. Payat na si Tatay. Buto na siya. Butot balat. Po, may issue pa. Kung kaya pa niyang harapin ang sana po mula ng mga pag-aral, paghahanda ng mga alternatibong mga para mapauwi. Yun lang peto natin. Milya, hindi po tayo kapamilya, hindi po tayo nagpipilit, pero bilang nagmamahal kay Tatay, sana po simulan na. Dahil simulan, matagal pa kaya pwede tayo. Sana po, pero alam naman po natin, hindi na po matagal. Nais po natin. Huling hininga ni Aidon Davao. Maraming salamat ulit pagtangkilik. Malungkot ko pong sinasabi itong desisyon nito at hinimay-himay. Pero sana nga po, kakaroon ng mas mabuting balita. Sunod na mga araw. Pero Nungwan lang natin kung meron pang magandang balita. mabuting balita, pumanggagas. Ay, salamat po. Hanggang sa muli, ito pong bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that have. You're the only country I love. As a Filipino, kinakailangan itaguyod ko ang saligang batas na nagsasabi na iisa lang ang human Pilipina. Yan ay ang court at ang mga batas na binuo ng at bilang isang soberenyang bansa, tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng maglitis sa mga di umanong mga kasalanan o krimen na nangyari. Pagpapayag po tayo sa mga dayuhang hukuman, maski hindi na po tayo nagbigay ng ating consent na litisin yan ng mga dayuhan, linalabag po ang pagiging soberenya. God bless. Bye. Goodbye. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.